Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Hello sa lahat ng ating mga kasawsawan worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Ryan, ready na rin ba? Hat na mga nasa pula, kayo dyan sa puti, Hans. Handang-handa na rin, Chang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Gusto mo bang makisosontahan at kaibigan mamaya ay solusyonan? Sinong sisipangon? Sinong limite? Ang mga problema? Pagtumaluran, harapin mo face to face! Hello sa ating mga kuya, ate, nanay, tatay, pati na rin ang kapitbahay at mga tambay. Happy morning po sa inyong lahat. Sama-sama po tayo ngayong umaga. Natatalakay naman sa mga problema na dito nyo lang po nakikita at naririnig dahil ito po ang official na tambayan ng mga sausawero at sausawera. Hindi po sila mga pakialamera, sila po ay mga nakikisimpatya at talaga namang halos karamihan ay nakaka-relate po sa mga kwentong nagiging salamin ng ating buhay. Katulad na lamang po ng ating mga online sausawero. Ito sabi ni Jake Macabebe. Chang Ami, good day po. Ako po at ang mga kasambahay ko ay tuwang-tuwa kapag nakakapanood na ng F2F. Ako po ay isang radio announcer ng isang radio station dito sa Bacolod at masayang-masaya po ang mga kasamahan kong DJ. Dito kapag napapanood kayo, naku, salamat naman po. Sana ay marami pa kayong matulungan na mga tao sa kani-kanilang problema at dahil po dyan, wow! Sabi niya, God bless from DJ Jego. Gipalangga ko kayo, ha? Salamat, Gid. Sa inyo pong lahat na talagang laging nanonood at nakatutok, maraming salamat po. At welcome sa pambansang barangay ng Pilipinas, ang Barangay Face to Face. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang taong laging masaya at walang kaproblema, hindi ba? Ito ang ating kuya, ate, barangay tanod, barangay kagawad at reyna na mga sausawero at sausawera. Walang iba kundi ang aking kapatid na si Hans Martel. Happy morning! Naku, Chang! Nakakatuwa naman at ang dami mong ibinigay sa akin. At ang gustong-gusto ko talaga doon, yung barangay kagawad. Nako, sana talaga sa aking maliit na parte dito sa ating programa, kahit pa paano, may naaambag ako. Pareho ng mga minamahal nating kagawad sa inyong mga barangay, hindi ba? At eto pa, meron pong 3 tao tayong kasama na hindi lang parang kagawad ang kanilang role. Abay, sila po actually ang talagang nagpapaliwanag sa kaisipan ng ating mga bisita. Isa-isa ko na po silang ipapakilala. Ang ating pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating spiritual advisor, Reverend Father Sunny Merida. Ang kagalang-galang, kapanipaniwala at talaga namang mamahalin nating mga trio tagapayo. Naku, Chang, tayong dalawa matagal na tayong parang kapatid ang turingan. Ano tong nabalitaan ko naman na meron daw magkapatid na sobrang hindi magkasundo? True? Naku, oo, Hans. Totoo yan. Kaya nga nakakalungkot kasi si ate, 10 na ang anak pero parang ang nangyayari, madalas pa rin daw mag-uwi ng lalaki sa bahay. Oh no, oh why? Ano naman ang nangyari? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Wala po talaga siyang utang na loob. Pinanalagaan ko naman po siya simula pagkabata, parang ako na po tumayo na nanay niya. Lahat na kabutihan na nagawa ko sa kanya, puro mali ang tingin niya. Sinampal niya ako, pinalayas niya ako. Doon na po ako tumira sa basura. Masakit po yung kasi kapatid ko po siya, kadugo ko po siya. Yan ang hinaing ni Ate Mildred laban sa kanyang kapatid na naging dahilan ng kanyang masalimuot na pamumuhay.
At hindi pa ang galit ko doon sa kapatid ko na yan. Talagang papalayasin ko na siya dahil pagdating ko galing trabaho, may nagsusumbong sa akin ng anak ko na pinapalo sila, sinasaktan. Doon ko talaga sila pinatira sa basura, hindi ko na sila pinauwi. Pagkatapos ng ginawa kong kabutihan sa'yo, yung pa bang igaganti mo? Sana, mamatay ka na rin, para makaganti rin ako sa'yo. Hanggang saan kaya kayang tiisin ni Tonyo ang kanyang ate Mildred? Pag-usapan na natin ito ng Face to Face! Sarili po niyang ate, pinalayas niya raw sa kanilang tahanan. Kaya ang nakakatandang kapatid, sa basurahan na raw po ang tulugan. Bakit naman kaya, kuya? Magkwento ka nga sa amin. Si Tonyo Oliva, pasok! Magandang araw po sa inyo, Kuya Tonyo. Ano po ba ang nangyari at kayo ay nag-away ng iyong kapatid? Ito po ba yung mas matanda sa inyo? Opo, Ilan po ba kayong magkakapatid? 3 po. 3. Ano pong pangalan ng kapatid ninyong nakaaway po ninyo? Mildred po. Mildred, ano ang problema po? Kasi hindi ko na rin kaya tiisin yung pananakit niya sa anak ko pag wala ako eh. Paano po ninyo yan nalaman? Nagsusumbong sa akin ng mga anak ko. Ilan po ang anak ninyo? 2 po. 1 5, 1 7. Bakit daw po niya sinasaktan? Ano daw pong dahilan? Doon sa anak niya, nagagalit siya. Oo. Binabalang ang paggalit niya, binabalang sa anak ko. Ilan po ba ang anak ni Aling Mildred? 10 yan. So pag galit siya doon sa mga anak niya, binabaling sa anak mo? Sa amin anak ko. Kasi doon sila nakatira sa bahay ko eh. Oo. Nandun rin ang anak ko. Kanino po yung bahay? Pamana po niya sa amin ng nanay ko. Pinamana? Oo. Sa iyo? Oo. O sa inyong lahat ng magkakapatid? Ako lang ang permado ho doon. Kaya wala sa Pirmado, may papel. Oo. So ibig mong sabihin, may naiwan ba ang kasulatan sa iyo na pirmado ng iyong mga magulang na nagsasaad na ikaw na ang may-ari ng bahay? O Opo. sa iyo ipinapamana ang bahay? Meron. Meron po. Bakit ikaw ang pinili na magulang mo na sa iyo ipamana Lagi ang bahay? malapit ho ko sa nila. Yung dalawa, layas yan eh. Okay, so itong kapatid mong si Ate Mildred, pinalayas mo Pinalayas ko na ho. dahil sa sinasaktan ang Ang iyong mga mga anak ko. anak. Meron po ba kayong katibayan na sinasaktan ng mga bata? Yung kapitbahay ko po, nagsumbong rin sa akin na paggaling ko sa trabaho. Sinasaktan ng ating mo yung anak mo doon Yung yun. misis po ninyo, nasaan? May walay na rin po kami, kaya walang babantay. So sino po ang nag-aalaga ng mga bata pag nasa trabaho kayo? Minsan po, iniiwan ko sa kanya. Ganun nga ang sumbong sa akin, na pinapalo sila. Pero po, pag wala ako dyan, nagdadala sa lalaki pa. Paano na, ano naman po yung nagdadala ng lalaki? Oh. Binababoy nila yung bahay ko eh. Sino pong lalaki ang dinadala ni Ate Yung Mildred? Joseph na yun. Sino po yung Joseph? Taga Rondo, hindi ko makakilala yun. Basta Joseph ang Boyfriend po pangalan. niya? Boyfriend niya siguro. Hindi po ba kayo naawa kasi napag-alaman namin dun sa naging research ng aming pong staff, si Ate Mildred nakatira na lang daw sa basurahan kasama ang 10 anak niya. Wala na akong pakialam sa kanila kahit ilang anak na kasama niya. Pero yun ay kapatid po ninyo at pamangkin nyo ang mga batang Wala na yun. akong pakialam. Bukod doon sa sinasabi mo na sinasaktan ng anak mo, nag-uuwi ng lalaki doon si Ate Mildred, ano pang ikinagagalit mo sa kanya? Yung sinasaktan niya ako nung yung maliit pa ako na nag-aalaga sa akin. Tatawagin po ako niya na naglalaro ako doon. Tapos, pipingutin pa tayo ako. Tapos, sinisipa niya po ako. Minsan pinapala ako ng tinilas. Kaya doon ako galit na galit. Pero alam mo ba, napag-alaman ko rin kasi, Kuya Tonyo, na ang mga bata ay hindi na maasikaso ni Ate Mildred. Eh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, pinaampun na niya yung 8. Pinaampun niya ang 8. Opo, 2 na lang na sa kanya. Ilang taon ang panganay Ang niya? pangalan niya ko, 15 na eh. Yung 15, pinaampun? Opo. Mga kasawsawan, totoo kayang pinamigay na raw niya ang kanyang mga anak simula nang siya ay palayasin ng kanyang kapatid na si Kuya Tonyo. Kaya ang kanyang daig pa niya ang isang babaeng hampas lupa. Narito po, si Mildred Oliva. Pasok! Sandali lang. Sandali lang po. Sige, anak. Tonyo, Kuya Tonyo, babae pa rin. Diretsahang tanong, Ate Mildred, sinasaktan mo daw ang mga anak ni Kuya Tonyo kaya ka Dinidisiplina ko po lang pinaalis. ang mga anak niya. Kasi po takbo ng takbo sa kalsada.
Diretsahang tanong po. Takbo po sila ng Nag-uuwi takbo. daw po kayo ng lalaki Hindi sa po totoo bahay. yan. Puro kasinungalingan yan sinabi mo. Sino po yung Joseph? Ano po, mamamasura po yun doon sa tambakan. Pinamigay ko na nga ang anak ko, magdadagdag pa ako ng ipapamigay. Bakit naman po kailangan ninyong ipamigay ang mga bata? Kasi hindi ko po silang kayang buhayin. Dahil mamasura lang po kami. Yung ama po nila ng ibang pinto na. May ibang pamilya na. Opo. May ibang anak na rin. Hindi ko pa alam kung may ibang anak na eh. Hindi na po kami nagkita. Saan po ninyo dinala ang 8 bata? Yung isa po nasa Bisaya, binigay po doon sa kamag-anak ko ng asawa ko. Kailan po ninyo Kaysa ginawa naman ito? po magutom po sila sa akin, di ipamigay ko na lang, mabubuhay pa po sila. Ang mga hinaing po ni Ate Mildred ay kanya pong ikukwento sa ating lahat sa pagbabalik po ng paborito ninyong kasalo sa umaga, ang Face to Face. Ikaw, bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Eh, ikaw nga, tanda-tanda mo na yung muurong ka ng paurong. Si smoker ka. Nakita ko rin naman ah. Yung chismoker. Chismoso ka talaga, number 1. Chismoso number 1. Ganon kaya chismoker. Brought to you by Efer Bilena, Beauty in You. Si Mildred po ay pinalayas ni Kuya Tonyo dahil sinasaktan niya raw di umano ang kanyang mga pamangkin. At ang sinasabing dahilan ni Ate Mildred ay dinidisiplina mo lang. Pero alam mo ba, sa isa rin sa mga sama ng loob ni Kuya Tonyo, Dinidisiplina ko lang yung naman po. sinasaktan mo rin daw siya nung kayo ay bata Siya pa. nga po nananampal nung lasing siya. Tinapon niya pa yung mga damit namin eh. Pinalalayas mo na nga ako eh. Sabi mo lumayas na ako. Dilalayas na ako. Yung bahay po, alam po ba ninyo na sa kanya pinamana? Opo. May kasulatan galing sa inyo pong mga magulang? Hindi ko naman po alam yung may kasulatan eh. Sabi daw kung may kasulatan. Pero talaga inaangkin niya na lalayas na nga ako doon sa kanya para hindi na kami magkaaway. Nakita po ninyo yung kasulatan? Hindi po. Ewan ko sa kanya. Yung pong ginawa ninyong pagpapaampon sa 8 po ninyong anak, pinaliwanag po ba ninyo sa bata, sa mga bata kung bakit kinailangan gawin ninyo? Hindi naman po na nila ako kilala nun dahil maliit pa naman sila eh. Kasi po wala naman po ako kakayan magbuhay sa kanila. Mamatay sila sa gutom sa akin. Eh di mas maganda, ibigay ko na lang sila. Sa ibang tao na lang. Kaysa dito, ibigay ko lalo lang. Sa tuwing mga anak po kayo, ilang buwan po lang ninyo kasama yung bata? Mga 2 buwan, 3 buwan, mayroon nang umaangkin, umaano na sa kanila na lang. Di sa kanila na lang kasi isa naman hindi ko po bukaya silang buhayin. May natanggap mo kayong pera? Wala po, hindi ko po binabibintang mga anak ko. So hindi nyo na po inalam kung nasaan ang 8 Hindi na po. bata na yon. Yung panganay po ninyo, ilang taon na? 17 na po ngayon, Lalaki po, babae? lalaki. Alam po ninyo kung nasaan? Ang alam ko parting Cebu po. Bakit naman po kailangan ninyong saktan yung anak ni Mang Tonyo? Kasi po makulit naman po talaga pakbo-takbo, tsaka pag sinaway mo lalong hindi nakikinig. Tsaka hindi po naman pong yung palong-palot talaga, yung parang tinatakot ko lang po para makinig siya. So yung sinasabi pong inuuwi ninyong lalaki doon sa Ay, hindi po bahay, totoo yun. wala pong katotohanan. Hindi po katotohanan yung puro lang paninira yan eh. Wala naman magawa sa buhay yan eh. Sino Parang yung nagsasabi Joseph? sa'yo, Ikaw mga- talaga ikaw wala ka nang nagdadala magawa ka. sa buhay mo. Sino Sino yung Joseph na yun? Ano yun? Bayar ng Ay, sako ba't po ikaw yun. lagi Bayar ng nanak sako doon? yun. Bayar ng sako yun. Mga mamimili ng sako yun. Ano ba mamili sa ako? Huwag mo na gawin sinungaling. Eh, lalo ikaw sinungaling. Ikaw nga, mabuhay ka bang ganyan kung hindi kita inalagaan? Oy, bayad na rin ako Bayad sa'yo. na, ano binayad mo sa akin? Sandali lang po. Ano ka nakabayad sa akin? Patayin kita ngayon, bayad ka na? Yung hospital yung anak mo. Aling Mildred, bakit kailangan Sa po kanino ka ninyong lumapit, di ba sa akin? sabihin? Kailangan po bang bayaran ni Tonyo yung ginawa po ninyong pag-alaga? Opo. Kasi po dapat po magpakabait siya, hindi yung pag alasing, sasabihin sa'yo, lumayas na, dilalayas naman kami, kaya wala naman ako mapunta, dilalayas ako. Madalas bang umiinom si Hindi Kuya naman, Tonyo? hindi naman po madalas. Oo. Malawak naman po ang basurahan ng basura para doon po ako. Mas matuwa ka pa ng gano'n, nandun ako nakita mo sa basurahan, di ba? Talagang tuwan-tuwa ako. Yun man pala, tuwang-tuwa ka. Bakit kailangan maging sukdulan ng galit mo sa kanya, Kuya natural. Tonyo? Mula nang namatay ang nanay ko, wala, hindi ako makita ang alino. Doon ako Swapang galit ka na kasi, galit. swapang ka. Paano naging swapang? Madamot siya. Sabi po ni Kuya Tonyo, noong mga panahon na may sakit ang nanay po ninyo, wala kayo. Nasaan kayo noon, Ate Mildred?
Nagpakatulong po ako, tapos pinapadalan ko naman po sila ng pera para pampabili ng gamot. Tas sapat na 1,000 sa papadala mo sa magulang Minsan natin? naman na wala akong kita. Kuya Tonyo, nagpapadala si Ate Mildred ng 1,000. Ikaw, ano po ang nagagawa po ninyo? Sa tumbas ko na tulong ko sa magulang ko. Lugaling. Yung 1,000 pinapadala, kahit hindi sila magpadala, kaya ko ba yung Ayun naman pala eh, di dapat hindi ka na rin umasa. Ang isang kasambahay makapagpadala ng 1,000, malaki na po yun. Malaking bagay Kasi na magkano po lang po ang yun. sweldo nila. Pag-usapan muna natin yung tungkol sa bahay. Attorney Acosta, talagang sinasabi ni Kuya Tonyo at dinidiin niya na sa kanya daw ipinamana yung bahay. Meron kayang naging last will yung kanyang mga magulang? Mang Tonyo, sino po ba ang pumirma talaga yon? Magulang mo o ikaw? Kami po, yung magulang ko. Kayo. Nanay ko, tsaka ako. Okay. Eh, bakit hindi So, pinapakita ang perma? pinirmahan ng mga magulang mo yon. Opo. Bilang donasyon ba sa'yo? Parang ipinamana sa pamamagitan ng donasyon? Ganon? Sa akin lang po, sasabi sa nanay ko, pero mahal mo to kasi yung mga ate mo, wala nang para wala nang pagkain sa atin. Okay. Second kong tanong sa'yo, yun lang ba ang ari-arian ng mga magulang mo? Opo. Okay. Free tayong mag-donate ng ating mga ari-arian eh. Ngunit may limitasyon. Dahil hindi mo pwedeng idonar o ibigay ng may-ari lahat-lahat ng kayamanan sa iisa lamang tagapagmana. Ilang taon po ba kayo nung namatay ang inyong magulang? Sa walo po na po ako. Ha? Sa walo na po ako. Ibig sabihin, 8 taon ka lang Oo, nung 8 ipamana taon sa'yo? lang daw. O, isa pang question yon. Questionable Dahil- din. Menor de edad ka, sino ang naging tagapangasiwa mo noon? Eh, taga-bantay lang ho na ako eh. Sa ibinigay sa'yo? Hindi mo pa kayang akseptarin o tanggapin dahil wala ka pa sa hustong gulang noon. So may karapatan pa Opo, sila. siya nga may, sa circumstansyang ina-assume natin na ganun nga ang magiging istorya, Apo. may habol itong dalawang kapatid niya. At kung may habol po ang mga kapatid, papaano po hahatiin ang bahay sa kanilang tatlo, ang bahay at lupa? Isang bahay, di kung physical nating hahatiin yan. Pagka babahay-bahagihin po nila sa 3 parte. Kung hindi nila pwedeng ipagbili at paghati-hatian, o di patirahin naman yung mayroong karapatan doon sa bahay na yon. Marami pong salamat, Attorney Acosta. So malinaw, Ate Mildred, may karapatan ka pa rin sa bahay na yon. Gusto mo bang ipaglaban ang karapatan mo na yon? Opo. Paglalabang ko po. Kuya Tonyo, pinaliwanag po ni Attorney Acosta, may karapatan po ang inyong mga kapatid sa bahay at lupa na yon. Mayroon ba silang karapatan dahil matanda sila sa akin? Eh, ba't mo Sige. pinapalayas? Pero ayusin mo ang ginagawa mo, huwag kang bastos sa babae. Ano ka eh? Ikaw talagang swapang. Alayasin mo kami? Saan ho kaya papanig ang ating mga certified sausawero at sausawera sa Bulabao Puti? Boto Hans! Si Kuya, ang concern niya kasi, yung mga anak niya ay sinasaktan. At si ate naman, ang concern naman niya, sabi niya, dinidisiplina lang naman niya. At dahil nga sa iba pang issue, eto't napalayas na. Nako, saan ba kayo? Pula ba kayo puti? Mahirap, malungkot at masalimuot na issue. Pero kailangan nating mag-boto hands. Taas ang mga placard na yan. Go! Mas marami akong nakikitang nakataas na puti ngayon siyang na animoy sinusuportahan. Yun nga, nasabi ni attorney na may karapatan si Ate Mildred dun sa bahay ng pinag-uusapan. Siyang yan muna ang ating boto, Hans. Salamat sa mga sausawero at sausawera natin. Para raw po sa kanya, tama lang ang ginawa ni Kuya Tonyo sa kanyang kapatid. At hindi na raw kailangang pabalikin pa ni Tonyo si Ate Mildred sa kanilang bahay. Ano ba ang kanyang mga nalalaman at sino ba siya sa buhay ng magkapatid na ito? Narito po si Noel Francisco. Pasok! Noel,
Ano ang relasyon mo kay Mang Tonyo at kay Ate Mildred? Ikaw nga, sinungaling ka rin. Ikaw ang sinungaling, hindi ako. Kabago-bago mo nga Sinungaling lang ka, daw sa bata-bata lugar mo, namin sinungaling dahil ka mo rin eh. nakakaaway Kaya Kaaway, wala naman ako naging kaaway. Noel, tinatanong kita, ano ang Bago-bago relasyon mo, mo kay sinungaling ka Mang rin eh. Tonyo at kay Aling Mildred? Ano Sinasaktan ka ba? po niya ang anak ni Kaibigan? Tonyo. Kaibigan? Kaibigan Kapitbahay? po. Kaibigan ni Mang Tonyo. Bakit mo nasabing sinasaktan? Sinasaktan po niya ang anak ni Tonyo. Pagka wala si Tonyo, nasa trabaho po. Ano yung nakikita mong pananakit? Nabato po niya, sinelas Ay, at chinilas pinipigot lang niya naman pa pala uwi. eh. Ay, mali yun ate. Mali naman yun, Ate Mildred. Pero Noel, diretsahang tanong. May nakikita ka bang sinasabing lalaki na dinadala doon ni Ate Mildred na nirireklamo ni Kuya Tonyo? Sinabi lang po rin sa akin ng Ayun, anak naniwala niya. ka naman sa chismis niya. Ng Nakita anak rin ko nino? naman Si smoker ka. Nakita ko rin naman Yung chismoker. Chismoso ka talaga, number 1. Chismoso number 1, ganon kaya chismoker. Chismoker. Ang tanong ko, nakita mo ba na may inakyat si Aling Mildred na lalaki Meron doon? po. Ay, ang kapal ng mukha mo. Paano yung akit lalaki? ng tao doon sa bahay? Sabihin na maraming tao. Natural na naghanap ng sako, kaya akit sa bahay sila, naghanap ng sako. Ikaw, bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Ikaw nga, tanda-tanda mo na yung maurong ka ng paurong Ang kapal ng mukha na itong baka pato ko sa itong upuan na to. Ito mo nga. Lahat po ng mga nalalaman ni Luel laban sa kababalagang ginagawa ni Ate Mildred. Naku po, Ate Mildred. Tanda-tanda mo Ang yan. buong depensa po at paliwanag ni Ate Mildred. Pakatutukan nyo dito lang sa Face to Face. Ate Mildred, yung mga bisita mo ba may nangyayari habang nandun kayo sa loob ng bahay? Wala po. Kung walang nangyari, bakit nagsasarado sila ng pinto? Ay, Kaya pala mo silang bata. Nagsasarado ng pinto. Yung haka-haka mo lang yung nagsasarado. baka kasi kayo, pag may kasama kayo sa bahay at nagsara kayo ng kwarto, may ginagawa kayo. Hindi lahat ng tao ganon. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Ang programang ito This program is presented to you by Carnation. The cooking, Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Mga face to face, hindi lang daw po isa, kundi iba't ibang lalaki pa raw ang sinasabing sinasama ni Ate Mildred doon sa bahay. Kuya Noel, sigurado ka ba na yung sinasama Grabe, niya panira talaga. ay mga karelasyon niya o baka naman kasama lang sa trabaho? Hindi, pinakit po niya sa bahay nila Tonyo Inakit pag ko, pero nasa hindi mo trabaho si ako Tonyo. makakalmanod sa bahay. Bakit masama ba? Bakit wala ka namang ginawang masama? Ba't pinapalabas mo yung anak ni Tonyo? Ayan ang utak mo, yung mga utak nyo. Bakit Anong pinapalabas? Bakit ayun na yun? Ano pinapalabas na anak ni Tonyo? Pinapapunta po niya sa bayaw ni Tonyo. Sinungaling talaga kayong dalawa. Isang lalaki lang ba yung nakita mo? Opo. O tapos Ikaw, sabi nyo Kuya dalawa? Tonyo, yun din? Eh kung yung mga anak ko nga, pinamigay ko na, magdadagdag ba ako ng ipapamigay kung hindi ko nga sila kaya buhayin? Maghanap pa ng lalaki Eh, bakit sa buhay. nga pag may bisita ang pupunta yun raw? nga, yun ang problema mo eh. Hindi, ang tanong ko, Kuya Tonyo, bakit hindi ba pwede magkaroon ng bisita ang isang tao? Ayan, kasi pinapabawalan mo, kasi swapang ka, Kaso matakot bakit ka. pinapalabas silang bata? Ang mga anak mo kasi wala rin disiplina. Pag may mga kausap, nakatangad. Oh. Siyempre, Nakatangad? sa bata, mali talaga. Usapang matanda yun, di kasali. Sila bakit mo yung lalaki mo? Dahil Eh, sabi di mo, wala kung akong wala na lalaki, sako, bakit may sako pa doon sa loob ng bahay? Mga sako po yan. Binibili nila yung sako para paglagyan nila ng mais. Kaya hindi totoo yung mga pinagbibili. Wala naman sako sa loob ng bahay. Alam mo, ah. dapat yung pagtakpan mo yung kahiyaan mo, sarili mong nakakahiya ka. Ate Mildred, yung mga bisita mo ba may nangyayari habang nandun kayo sa loob ng bahay? Wala po. Eh, kung walang nangyari, bakit nagsasarado sila ng pinto? Ay, Kaya pala mo silang bata. Nagsasarado ng pinto. Yung haka-haka mo lang yung nagsasarado. baka kasi kayo, pag may kasama kayo sa bahay at nagsara kayo ng kwarto, may ginagawa kayo. Hindi lahat ng tao ganon. Ay, parang napapahuwaw ang mga kasawsawan dyan sa puti. Meron bang gustong magtanong? Ano yun, ate? Mang Tonyo, paano nyo po nasabing pinagsasaran po ng pinto ni Ate Mildred pag may bisita siya? Nandun ho ba kayo na para masabi niyong sinasara niya yung pinto pag Opo, may bisita siya? Andun ka ba? Nandun sa Ang kapal kapitbahay. ng mukha mo. Anong katibayan nyo? Alam mo yung mga pinagsasabi mo hindi maganda. May katunayan ka ba? May Meron. katunayan ka ba? Saan? Palabas mo yung katunayan mo. Eh, bakit ka naglalaro yung lalaki doon? Naghahanap ng mga sako yun. Bayar ko po sa sako yun. Ako
Paulit-ulit mo. Kuya Tonyo! Ganyan ka na nga eh. Kuya Tonyo, naiintindihan mo ba ako? Ulit-ulit yung sinasabi Kuya Tonyo, mo eh. naiintindihan mo ba ako? Wala po ba kayong tiwala sa kapatid ninyo? Wala na po akong tiwala dyan eh. Bakit? Dahil nahuli ko na may kasama sa lalaki, nagsasama pa sila ng asawa ng una eh. Ayan ang kamalian mo, yan ang tudong ano mo, hinala mo. May asawa siya. Laging wala doon sa bahay nila yan, pagkatanghali. Eh, siyempre, Hinahanap ko ng asawa ngayon pa pagdating ng asawa niya. Pera po ako. Kaya nga po ako nawala sa bahay namin, namumulasap ako sa basurahan para magkaroon pa ako ng pambenta sa junk shop. Bakit kaya mo ba ako bigyan ng pera? Madamot ka nga eh. Wala ko sabi mo na mo. Sandali lang. Sandali lang. Ay, nako. Doktora, nakakalungkot, hindi nagkakaintindihan ng magkapatid na ito. Hindi sila nag-uusap ng maayos. Parang lahat ng nakikita nilang ginagawa ng isa't isa, binibigyan nila ng ibang kahulugan. Pag-usap sa'yo. Doon lang sa puntong nagawang ipamigay ni Ate Mildred yung kanyang 8 anak. Alam nating napakahirap po yun. Paano po nakakayang gawin yun ng isang tao? Ang bata, yung sanggola, pag niluwal mo yon at nahawakan mo na, meron na kasing bonding kaagad yon. So napakahirap para sa isang ina na ipamigay kaagad ang isang bata. Pero kung yan na nagiging paulit-ulit niyang ginagawa, hindi ko naman masabi kung yun nga ay kagaya ng sinabi ni Hans, kung merong na tatamasa na monetary na exchange doon. Dahil kasi karaniwan, para ipamigay mo kaagad yun, hindi basta-basta mawawala yun eh. Probably yung possibility na ikaw bilang isang ina ay mag-undergo rin ng depression. Pangalawa, magiging paulit-ulit na maaalala mo yung mali na ginawa mo eh. So, more or less, madi-displace lahat yung anger na nakikita natin na palaging dinidisiplina niya yung 2 anak nitong si Tonyo. At base po sa napakinggan nating kwento, posible rin po ba na itong ginagawa ni Kuya Tonyo, dahil nga sinabi niya na nung bata siya, sinasaktan din siya ni Ate Mildred, hindi kaya ito ngayong mga ginagawa niyang pagbigay ng mga kahulugan sa ginagawa ng Ate Mildred niya at pinalayas niya, yung masakit mang pakinggan pero parang binabalikan niya ang ate niya dun sa ginawa sa kanyang pananakit nung siya ay bata pa? Posible, Chang. Kasi unang-una, ang laki ng age gap nila eh. Dahil si Tonyo ay 26, tapos si Aling Mildred ay 41. So parang akala mo yung role ng nanay at ng anak dito eh. Kaya lang, ang mahirap dito kay Tonyo, parang mapagtanim. Kasi isang taong mapagtanim, chances are, lahat ng mali kahit nung bata, uulit-ulitin. Papaulit-ulit, inungkit. Eh hindi naman kasi yun ang para sa isang tao na pag naging adult na, kinakalimutan yun dahil ang palaging mananaig sa'yo, yung relasyon nyo bilang magkapatid. Thank you po, Dr. Camille. May natatandaan po ba kayong mga masasayang araw na nagsama kayo ni Tonyo, Ate Mildred? Opo. O ikaw, Tonyo, meron? Meron din po. Eh bakit parang mas gusto mong inaalala lahat yung mga masasakit at yung mga galit na nangyari nung ikaw ay bata pa? Hindi naman ganun siya manakit sa akin nun eh. Ginagalang ko noon siya nun eh. Isa pong magpapatunay na walang katotohanan ng bawat akusasyon laban po sa kanyang kaibigan, kaya ang sigaw niya, sinungaling kang talaga, Kuya Tonyo. Ano ba ang kanyang alam sa away nitong magkapatid? Na ito po, si Lisa Moniesa. Pasok! Ate Lisa, kayo po ba ay matagal ng kaibigan ni Ate Mildred? Opo. Mga ilang taon na po kayo magkaibigan? Nasa 10 taon na po kami nagsasama. Ganun na rin pong katagal? Opo. Okay, ano po ang alam ninyo tungkol sa away nila ni Mang Tonyo? Ay, minsan nagdadays na lang ho siya sa akin na binubugbog niya. Tapos sirasampal siya. Binubugbog po nino? Ni Tonyo. Sino po? Nagkakapasa po si Aling Mildred. Tapos yung mga sinasabi nilang may lalaki si Aling Mildred, yung halimbawa bibinta siya ng sako, siyempre magtatanong, magkano ang sako? Siyempre lalaki magtatanong. Opo. So, hindi naman yung lalaki, kundi babayaran ng sako kay Aling Mildred. So hindi po totoo na yung Hindi Joseph ho. na yon ay boyfriend ni Ate Mildred? Hindi naman po.
Kasi sa araw-gabi kami magkasama, wala naman siya kinakapiling na lalaki. Kundi mag-alis kami, ang dala namin sako, basura. Magbenta na lang po kami ng basura. Mga kasawsawan, buong tapang pong ipagtatanggol ni Ate Lisa si Ate Mildred sa pagbabalik po ng nag-isang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Lang nagkaganyan nung pinalaya siya, may pamigay niya yung mga anak niya. Halos hindi na siyang umuwi ng bahay. Doon na lang siya mismo sa basura natutulog. Kaya kawawang ang kalagayan niya. Pipiliin ko pang ibang tao kaysa sa'yo. Yung pumili ng ibang tao. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Martgan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jessica Bali Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Kalayan, Molecules, Dr. Ariel Recto Dabalus. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guapo Plus Organics. Sa ating po mga kasalo at kakwentuhan ngayong umaga sa Face to Face, kasama na natin ang kaibigan ni Ate Mildred na si Lisa. At sila nga daw po ay halos 10 taon nang magkaibigan. At sabi mo kanina, si Mang Tonyo ang nananakit kay Aling Mildred. Nakita po ninyo yun. Kaya nga lang naman niya napapalo yung anak niya dahil siyempre paglalabas, parang dinisiplina lang din nung tita. Hindi naman yung minamalitrato na. Pero baka naman po sobrang lakas yung palo na yun ni Aling Mildred. Mahina lang po. Nakita po ba ninyo na sinaktan ni Mang Tonyo si Ate Mildred? Opo. May mga pasa-pasa po yun. Ano po Laging yung nangyari pupunta na sa yun? akin. Bakit po ninyo nagawang saktan? Tuwing pupunta sa akin, hindi sampal, Sobra dito na po. sa braso. Hindi ko na kaya tiisin. Ang pinapakita niya sa akin. Kaya nga lumayas na ako dahil pinapalayas mo na nga ako di ba? Bagay lang yun, lumayas Hindi na. pa nga sapat yung kabayaran Gawin niyo ako katulong sa bahay niyo? Tagalaba, taga-igib ng puso niyo? Sahuran niyo ako. Bakit kailangan po naman gano'n na gawin ninyo, Mang Tonyo? Kahit gabi maglaba ako, sahuran niyo muna ako ng laba. Wala ka namang ginagawa. Walang ginagawa, maglaba ng mga damit ninyo? Walang gagawin, ang layo-layo pa ng puso para makigay. Ano ba ako? Dalawang timba? Siyempre, pagod din kami, kaya sabi ko Bakit sa'yo. wala ba akong pakinabang doon sa inyo? Di naman ako pabigat sa inyo Bakit hindi na lang kayo magtulungan, Mang Tonyo? Tsaka hindi rin naman ako palamunin nyo Aling Mildred. Aling Lisa, ano pong madalas na kinukwento ni Aling Mildred na sama ng loob niya? Ano po kasi siya, yung lang nagkaganyan nung pinalaya siya, naipamigay niya yung mga anak niya. Halos hindi na siyang umuwi ng bahay. Doon na lang siya mismo sa basura natutulog. Kaya kawawang ang kalagayan niya. Kaya hindi ko rin pwede siyang pabayaan. Totoo Kung po saan ba ako yung mga magkasama sinasabi po niya kami. na Opo. ginagawa niya dun sa bahay nila Mang Tonyo na siya ang Opo. lahat kumikilos? Siya ang nagigib, siya pong naglalaba, siya pong nagluluto. Nakikisama naman pala Mang Tonyo. Kaya Ano po ba ang gusto ninyo? Masama pa rin ako. Masama pa rin siya. Siya pa rin naging masama. Mayroon sabing maging masama ka. Pipiliin ko pang ibang tao kaysa sa'yo. Yung pumili ng ibang tao. Ay, hindi nga kayo magkakasundo. Ganyan kayo pareho magsalita sa isa't isa. Napakahirap naman po kung ganyan kayong magsalita sa isa't isa, Aling Mildred. Abay, Hans, siguro oras na para malaman natin. Mahirap man, pero kailangan nating alamin ang opinyon ng ating mga kasawsawan. Okay, mga kapatid, nako, ito ay mahirap na boto Hans ngayon kasi parang nakikita natin na parang may mali sa kanilang pakikitungo sa isa't isa, hindi ba? Pero doon na lang muna tayo sa question na kung may karapatan nga ba na paalisin sa bahay or may karapatan ba maghabol si Ate Mildred? Ano ba sa tingin niyo? Doon na lang muna tayo mag-focus siguro. Mamaya bahala na ang mga tagapayo sa kanilang relasyon sa isa't isa. Pula ba tayo puti? Boto Hans mga kapatid. Go! Ayan, okay.
So malinaw na sa issue ng pag-aabot sa karapatan na tumira doon sa bahay na pinalayas ni Kuya Tonyo si Ate Mildred, malinaw na ang simpatsya ng mga sawsawer siyang ay para kay Ate Mildred. Yun nga lang, paano silang mabubuhay sa bahay na yon kung ganyan nga silang magtratuhan? Ay nako, yan ang resulta ng ating boto, Hans Chang. Kailangan talaga, Hans, na mabago yung pamamaraan ng pagsasalita nila sa isa't isa at yung kung paano nila paratingin ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Kaya tingin po talaga namin ang mga katulong po sa kanila ay ang ating po pinakamamahal na trio tagapayo. At sa pagkakataong pong ito, sila po ay makakausap ng masinsinan para po kahit naman po papaano ay matulungan po silang masolusyonan ang kanilang problema. Tumingi ka na ng pasensya sa ate mo, nakakabata ka eh. Sabihin na natin may pagkukulang siya dahil doon sa anak mo. May itutuwid nyo lang yon kung magsisimula kayo na wala ang galit sa isa't isa. So, kung halimbawa ikaw ang magpakumbaba, mas magandang ikaw magpakumbaba dahil nakakabata ka. Tapos parang inaan ko ng biyanan ko na inaago yung mga anak. Kasi yung mga bata nga, pinamigay niya doon sa biyanan. Hindi sa kanya, hindi sa iba pang tao. Hindi mo kasi sinasabi, dapat in-explica mo. Nasa biyanan mo rin, eh di may karapatan ka din naman doon. Bakit hindi mo bisitahin? Sabi daw po nila, wag na raw po ako magpakita sa kanila. Sana po pinakinggan ninyo mabuti ang ating pong mahal na trio tagapayo kanina po nung binibigyan kayo ng mga advice dun po sa ating counseling dahil kayo po, Mang Tonyo, Ate Mildred, ang makikinabang po dun sa mga paalala at mga payong binigay po sa inyo. Bago lang tayo maghiwalay ngayong umaga, meron po silang mga ilang mensahe para sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Kay Mang Tonyo, sabihin na natin yung bahay ng tinitirhan mo at dating tinitirhan ng iyong kapatid ay totoong ipinamana sa iyo ng mga magulang mo. No? Ngunit alalahanin mo rin sana at ikonsidera na itong kapatid mong ito ngayon, bagaman may naging hidwaan kayo, ay hindi sana dapat humantong doon sa paalisin mo siya at siya ay manirahan sa isang napakaaba at pusaling kalagayan. At kasama pa yung dalawa mong pamangkin. Ano? So kumakatok ako sa iyong puso. Kalimutan mo na kung ano man ang iyong nararamdamang sabi nga ay sama ng loob sa iyong kapatid at imbitahan mo siya na manumbalik na sa iyong tahanan o sa iyong bahay. Siya ngayon lang ako naliwanagan doon sa explanation ni Aling Mildred na ang kanya palang mga 8 anak ay nasa angkan ng kanyang asawa. Ang ginawa niyo po ay isang kadakilaan para sa isang ina dahil gusto niyong mapabuti ang mga bata. Kung sakasakali man na kayo ay nagkamali, alam ko na pinagsisisihan niyo po yun. Huwag niyo pong idamay ang ibang bata katulad po ng mga anak ni Mang Tonyo na nasasaktan niyo para disiplinahin. Ito po ay maaring naging kadahilanan lang sa mga pangyayaring na pinagdaanan niyo sa buhay. Siguro mas maigi na kayo ay magkabati ng 2 magkapatid kasi ito ang pamamaraan para bumalik at manumbalik yung tulay na nasira sa inyong dalawa. Dahil tatandaan niyo pa rin na kayo ay magkapatid. Yun lang po. Manong Tonyo, madali pong tanggapin ang isang tao sa pamamahay. Madaling patirahin ang isang tao. Ngunit napakahirap pong pakisamahan. Lalong-lalo na nagkaroon kayo ng lamat at nalitan. Ang pinakamaganda dyan ay sa pagtanggap mo sa iyong kapatid, baguhin naman ang iyong pag-uugali. Gawin mo yan at kayo'y maninirahan sa isang bahay, sa isang bubong ng mapayapa at mapagmahal. Magkasundo kayo, magmahalan kayo at mahalin din nyo ang iyong mga anak at ang iyong pamangkin.
Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. Mang Tonyo, Ate Mildred, sana po bigyan niyo pa ng isang pagkakataon ng isa't isa. Handa po ba kayong pabalikin na si Ate Mildred sa bahay? Kung gusto pa nila. Gusto ko pa bumalik. Pag-iisipan ko. So hindi pa ho kayo handang umuwi? Bakit po? Basta pag-iisipan ko po. Ano po ba yung inyong bahay? Meron po bang taas? Mang Tonyo? Baba lang po. Baba lang. Ilan ang kwarto? 3 lang po. 3. Oo, malaki. So bakit hindi mo ibigay na lamang ang isang kwarto para kay Ate Mildred at sa kanyang mga anak? Kung siya kung babalik pa sila, ibibigay ko talaga yun. Tapos siguro pwedeng ipadama ni Kuya Tonyo na talagang welcome na welcome bumalik si Ate Mildred. Siyempre. Baka Kuya Tonyo. Ayan naman pala. Alam mo siguro din, Hans, kasi nga hindi sila nabigyan ng pagkakataon na talagang pag-usapan at ipakita. Kasi syempre iba-iba tayo ng pamamaraan ng pagpapakita kung gaano natin binibigyan ng pagmamahal o importansya ang isa't isa. Kaya kailangan natin din silang tulungan na magkapatid. At maraming salamat, Ate Lisa, dahil isa kang tunay na kaibigan at lagi kang nandyan para kay Ate Mildred. Palakpakan naman natin si Ate Lisa. Salamat po. Mga kapatid, aminan na po tayo. Isang aral na naman po ang tatanim sa ating pong mga puso ngayong umaga. Ang bawat magkapatid po ay magkatuwang sa buhay at dapat po ay nagtutulungan at nagdadamayan sa bawat putik na kanila pong kinalulugmukan. Lagi po sana nating tatandaan na ang isa sa mga daan upang tayo ay magkaroon ng isang masayang pamumuhay ay yung matuto po tayong makisama, makihalubilo, at makibagay sa mga taong malalapit po sa atin. Tulad na lang siyempre ng ating pong mga kapatid. Tulad po ng lagi naming sinasabi rin sa aming pong programa, ang kapatid ay kapatid na hindi mo pwedeng palitan. Dahil hanggang sa huling laban ng iyong buhay, sila ang inyo pong sandigan. Thank you very much at sinamahan nyo na naman kami ng isang oras. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang sina Kuya Tonyo, Ate Lisa, Noel at Ate Mildred, salamat po dahil marami po kaming natutunan mula sa kwento po ng buhay ninyo. At salamat din sa ating mga certified sausawero at sausawera, hindi lamang dito sa studio kundi pati sa internet. Kaya naman po kung gusto po ninyong makisawsaw sa amin dito sa aming studio, sa dito barangay namin, abay hanapin nyo lamang po ang aming fan page sa Facebook, ganun din sa Twitter. Kaya naman po, i-text nyo lang din po ang aming birthday boy na si Carlo Dineros. Happy birthday, Carlo! Sa aming pong masipag na audience coordinator na araw-araw po gumaganyan siya. Ayan. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang amin ang laging nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Fight, Fight, Fight for Love ang usapan sa Tunasan Muntinlupa. Prince Charming, humanap ng bagong Becky. Pati sweldo mo, lahat binibigay mo. Sa kanya, binibigay ko po. Kumukuha lang po ako pang masahe pagkain ko. Si Jasmine, ambisyosa siya. Donya-donya, walang ginagawa sa bahay. Ito ba yung sinasabi nila, nga? Dahil ang prinsesang baklush, tamad at taksil. Bakit hindi mo nagustuhan yung naging pagtrato sa'yo ni Alan na parang princess? Ano ako, flower face sa bahay? Opo, ako Ang nauna. naman, diba? Magkasama kami pero natutulog ako sa kanya.
Sino ang magwawagi sa laro ng pag-ibig? Sino mas maganda sa inyo ni Jasmine? Siguro ako. No comment na lang sa amin. Alam ng mga tao yan. Pumili ka lang. Ano sa palagay mo ang lamang mo kay Alan? Mas pogi ako sa kanya. Muntinlupa, isang huwaw! Huwaw! Face to Face. Ngayong Miyerkules, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi.